In this video, gagawa po tayo ng carton siomai na pang negosyo plus chili garlic oil. So ituturo ko sa inyo yung sekreto ko kung paano po patagalin ang shelf life. At syempre yung atin pong java rice plus toyo sauce na masarap po dito sa ating carton siomai. So unahin po natin ang paggagawa po ng chili garlic oil. So naka-face mask tayo ngayon kasi masakit siya sa ilong yung gagawin natin. Kung unahin natin dito ay yung bawang na gagamitin po natin. Bali, kalahating kilo lamang po ito. Tapos, ito pong ating mga sili na to, bawang, hinugasan po natin yan, tapos patitiktikan po natin. Ilang ikot lang pero pinong-pino na siya. Then, isusunod natin yung sili. So, pagkagiling natin, idediretso na po natin ng luto. So, din na din yung paglulutuan natin. Outdoor cooking po talaga ito. So, yung pinakang apoy po natin dito ay lalay po lamang. So, ilagay na natin yung ating sili. Ito yung unang pinakamahalagang proseso sa pagluluto po ng ating chili garlic oil. Kailangan maiga po natin yan, matuyo natin yan hanggang sa maging chili flakes ito pong ating sili. Kasi sa ganon, hahaba po yung pinakang shelf life ng ating pong chili garlic oil. So estimate, niluto po natin ito ng 10 to 15 minutes na hindi po natin titigilan sa halo. At after po nito, so pwede na po nating ilagay yung oil na gagamitin po natin. Maglalagay po tayo doon ng 1 litro po ng oil. Ngayon, iintayin lamang po natin itong makuluan ng mabuti and then pagkatapos pwede na po nating ilagay yung ating pong garlic. So kapag nakuluan na po ng mabuti yung ating bawang, medyo nag-brown na, pwede na nating ilagay yung pampalasa. So unahin natin yung asin, lagay, hahaluin po natin para hindi po manikit yung ating chili garlic. And then ilagay na din po natin yung ating sugar, magbabalanse nung lasa, nung sarap ng ating chili garlic oil. And then maglalagay na din po tayo dito ng oyster sauce. So, hahaluin lamang po natin yan ng mabuti. Ngayon, kapag nakuluan na, so pwede na po nating patayin yung pinakang apoy po natin. Kasi, sa init po ng ating oil, maluluto pa po yung atin pong garlic. Habang pinapalamig natin yan, lalagyan po natin yan ng takip para sure na hindi magkakadumi yung chili garlic oil natin. So, diba, ang ganda-ganda mga katipid tips. Itsura pa lang, amoy masarap na. Okay, so, yung niluto natin kalahating kilo ng sili, kalahating kilo ng bawang. So, ang kinalabasan po ay 1 litro at saka 300 ml. So, ngayon, paano nga po ba gumawa ng carton siomai? Okay, so chicken flavor yung gagawin po natin sa ating chicken siomai. Unahin ko po itong chicken na gilingin. Salin ko muna sa isang lagayan. So, pagsasama-samahin na po natin, 3 sibuyas na malaki, 3 carrots na maliit, 4 na piraso ng bawang. Sama na din po natin dun sa ating chicken. Yan. At ngayon, ilagay na po natin yung atin pong mga pampalasa. Okay, so unahin na po natin itong itlog. Bali, ito po yung peewee size. Kaya 4 yung gagamitin po natin. Pero halimbawa naman kung XL, jumbo, pwedeng 2 piraso lang. Magic sarap. Ito optional po ha. Kung ano yung gusto po nating pampalasa is pwede. Salt, iodized, paminta, liquid seasoning, 2 tablespoon or yung 2 sachet na maliit, oyster sauce, cornstarch, pandagdag para magdikit-dikit yung atin pong siomai. And then, dahon ng sibuyas. Napagsama-sama na natin ang ingredients, ngayon po ay hahaluin po natin ito ng mabuting-mabuti para yung ingredients po natin ay pantay at mas malasa po yung ating siomai. Good job. Okay, so yung siomai wrapper na gagamitin po natin, ang brand ay SM Bonus. So kahit anong brand pwede natin gamitin. Ang size po nito ay yung medyo malaki po dun sa normal na ginagamit po natin pang siomai. So yung gagawin lang natin dito ay hahatiin po natin sa gitna. So pagkatapos po nito, magbabalot po tayo
tayo ng ating siomai. So, syempre, dapat malinis po ang ating kamay. So, yung pinakang sukat po natin ay 1 teaspoon or tumitimbang ng 6 gram. And then, itupi lamang po natin yan hanggang kalahati na tulad po yan. May konting space lang sa gitna and then itutupi po natin. Pagkakabalot po natin, idediretso na po natin dito sa atin pong steamer. Tapos, patayo po yung lagay. At tayo po ay naka 357 pieces. So ito, i-steam lang natin at least mga 10 to 15 minutes. So yung pinakang apoy po natin dito ay medyo malakas. Okay lamang po yun. Ang bango-bango nito mga katipid tips kung amoy nyo lang. Super. So ayan yung nakasalang pa natin. Luto na siya after 10 minutes. Nag-transparent na yung ating siomai wrapper. Paraan naman po ng Java rice ang atin pong lulutuin para po sa ating carton siomai. Unang paraan po natin ay yung pagsasaing. Yung pagsasama-samahin na po natin lahat ng ingredients. So, ilagay na natin yung ating pong pampalasa. So, maglalagay tayo ng iodized salt. Lalagay din ako ng magic sarap. Isang sachet ng garlic powder. So, dito, turmeric powder lamang po yung gagamitin po natin. So, maglalagay tayo dyan ng margarine. Ito po ay ating hahalu-haluin pa hanggang sa bagong maluto. Para yung ingredients na inilagay po natin, sure po na magko-combine dun sa bigas po natin para pantay ang kulay, pantay po ang lasa. Okay, so saktong 20 minutes, mag-i-in na po tayo. Maya lang, babalikan po natin yan kapag totally luto na. At syempre, kung pang negosyo, dapat may idea po tayo kung ilang servings po yung makukuha sa kalahating kilo, 1 kilo. So, kahit ilang kilo po yung lutuin po natin, so, di ba, may idea na po tayo kung ilang servings na po yung makukuha po natin. So, yung pangalawang paraan naman po natin kung paano po natin lulutuin ito pong ating Java rice ay sinangag version naman po ito. So, dito gagamit tayo ng oil. Bukod sa oil, maglalagay din po ako dito ng margarine. And then, natin isunod yung ating bawang. Isahin lamang po natin mabuti. So, dito, annatto powder naman po, yung pampakulay na gagamitin po natin. Para may idea po tayo sa dalawa kung alin ang mas maganda, diba? Ngayon, kapag isang-gisa na po yan, pwede na po nating ilagay yung ating rice. Haluin lamang po natin ng mabuti. Ilagay na din po natin yung ating pong pampalasa. Okay, so yung ating pong asin at yung ating pong magic sarap. So yung paglalagay ng pampalasa, nakadepende pa rin po sa atin. So ito, hahaluin na lamang po natin ng mabuti at okay na po ito. At gumawa naman po tayo ng toyo sauce para sa ating carton siomai. So itong pinakang toyo natin ito, pwedeng hindi na po natin ito lutuin. Pero para sa akin, ngayong may kasama na siyang rice, parang mas magandang tingnan yung malapot-lapot ba para umiibabaw lang yung pinakang toyo natin. So mabilis lamang naman po ito. So unahin na natin itong ating tubig, sugar, kahit anong mauna po dyan, pwede kahit alin. Yung ating oyster sauce. So, itong toyo na to, nagagawa ko na din to nung nakakaraan. Ito din naman po yun. Kasi masarap naman po talaga. Itong timplang ito, naghahalo yung alat at saka tamis. Ang pinakaiba lang, yung gagawin natin ngayon ay medyo may lapot ng kaunti para mas magandang tingnan. Kasabay starch. So, kapag nahalo na po natin mabuti, pwede na po natin dalhin dito sa ating apoy. Hahaluin lamang po natin ito hanggang sa kumulo or medyo lumapot. So, ayan. Okay. So, kapag nakuluan na, pwede na po natin patayan yung apoy po natin. So, ngayon, magsasandok lamang po tayo para may pakita ko sa inyo yung niluto natin na sinaing, yung fried rice. Siyempre is,
siksik na siksik. So, ayan. So, ito yung ating sinaing na ginamit po natin ay turmeric powder. Sa packaging, kahit ano pwede natin gamitin. May mga paper bowl dyan, diba? Ito naman yung ating annatto powder yung ginamit. So, dito naman, talagang kahit ano yung pwede natin gamitin. So, gusto ko lang may pakita sa inyo yung pinagkaiba ng dalawa. So, nakadepende pa rin po sa atin. So, ayan. So, yung turmeric natin is talagang dilaw na dilaw. Yung ating annatto powder, ayan, medyo may pagkapula yan. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. So, ngayon, bigyan ko na kayo ng halimbawa ng mabilisan kung may kasamang side dish. So, dito kahit anong side dish is pwedeng-pwede. So, itong carton siomai natin na to, upload na po ito kung paano gagawin. Tsura pa lang, mukhang masarap na. Pwede tayo maglagay ng dahon ng sibuyas sa ibabaw, pang paganda ng tingnan din po yan, di ba? Ito po yung ating toyo sauce. O, di ba? Ang ganda niyan tingnan kasi malapot-lapot. Diba? Ang gandang pang business na nito mga katipid. So ngayon, tikman na po natin. So parehas masarap yung lasa niya, pero may kaunting lamang-lamang po na sarap yung sa fried java rice po natin. Kumbaga, meron siyang aroma nung pinakang garlic po natin. Pero dito, all in all is pwede po natin gawin kung isasain natin or kung ipa-fried rice natin. Ang sarap ng ating siomai, ang sarap ng ating sauce, ang sarap ng ating chili garlic oil, ang sarap ng ating java rice. Nako, pag ginawa niyo itong business, nako sigurado, babalik-balikan po ito. Basta aalagaan lamang po natin. Okay? Sarap. So, bagay na bagay natin itong ipa-order online sa mga katrabaho natin and then sa mga labas ng school. So, pwedeng-pwede kahit saan. Ito yung negosyo na kahit saan ay pwede po nating dalhin. So, kita-kits na lamang po ulit sa next video po natin. Okay? Marami pong salamat. Bye-bye!